Yan, pakinggan nyo. Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas Grabe. of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Isa itong ang Usmag Ilonggo Party List. dito sa Pilipinas mong makikita ang garapalang pangungurakot sa ating kabangbayan. Tulad nitong ating flood control project scam na talagang sobrang hindi lang milyon ang kinukuha kundi bilyon. Ngayon, ang pamilya Diskaya, yung naiipit ngayon dito sa sitwasyon dahil unang nalaman, syempre dahil sila yung ginamit na tulay upang yung mga billion projects ng ating flood control ng DPWH ay sa kanila dumaan. Ngayon, ang mga taong bayan ay galit na galit dahil itong pera na to ay pera natin to. Ngayon, dito mo makikita na yung mga tunay na magnanakaw. Itong pamilya Diskaya, napakalaking isang tulay para nakawin yung mga bilyong-bilyong pera. Ngayon, pinangalanan ng pamilya Diskaya yung mga politiko o ilan sa mga politiko o mga pwesto na kung saan sila yung mas may malaking nakinabang. Kaya dito mo sa Pilipinas talaga masasabi na mayaman talaga ang Pilipinas sa totoo lang. Ang dami nating pera. Kung totoo silang hindi natin kailangan umutang ng mga trilyones sa ibang bansa para lang magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Kasi dito pa lang sa atin, ang laki na ng perang ibinibigay ng mga mamamayan. It's just so happened na itong mga demonyong mga politiko, mga namumuno sa mga pamahalaan na siyang ating inaakalang tutulong sa atin, sila pa yung number one na nagpapakasasa. Samantalang tayong mga Pilipino, mga mamamayan, ang nasasadak sa kahirapan. Eto, nakakagigil lang no? Yan, pakinggan nyo. Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas Grabe. of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Isa itong ang Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytay artista na yan, ha? Nicanor Nicky Briones of AGA Party List. Grabe. Congressman Kasi ba yung mga binoboto natin upang maging representante para sa pagiging magnanakaw. Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela Grabe kayo. Occidental Mindoro, Nakakagigil. Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan. Mga congressman na yan? Yan ba yung mga binoboto nyo sa inyong mga distrito? Yung record mo ba nagsimula? Di ba? Yung mga ngako sa atin tuwing eleksyon na pagagandahin ang ating mga bayan, ang ating lugar. Pero maliit na porsyento sa bilyones na mga projects na kanilang ino-offer sa atin sa departamento. Pagkatapos nito, anong kinalabasan? Maraming mga projects ang mga sira-sira. Maraming mga projects ang hindi tapos. Maraming mga project ang kunwari. Tapos funded ng gobyerno. Pera ng taong bayan. Diba? Yan ba yung masasabi nating good governance? Kaya sa atin din talaga nagsisimula upang kilatisin natin ng maayos yung mga iniluluklok natin sa pwesto. Tulad nitong mga kongresista sa mga departamento ng bawat probinsya o kung saang mang bahagi dito sa Pilipinas, na sila mismo din ang nagnanakaw ng mga bilyones na pera na para sa atin. Ginagamit lang itong Diskaya. Kasi ang Diskaya family, itong proyekto na sila mismo ang nakakakuha ng mga projects sa DPWH, proyekto ng ating pamahalaan. Nagiging kasangkapan sila, nagiging tulay sila para sa mas malaking porsyentong ninanakaw ng mga
kawani ng ating pamahalaan. Nakakalungkot, na nakakakigil, diba? Kung tutuusin, para sa atin yan eh. Pera natin lahat yan. Nagbabayad tayo ng taxes. Kaya nga, minsan hindi natin masisisi yung ibang mga gumagawa ng mga negosyo na hindi na lang kumukuha ng mga, hindi nagbabayad ng kanilang taxes, hindi yung mukha ng mga permits. Kasi, ganun din. Hindi rin naman mapupunta sa atin. Napupunta lang din yan sa kanilang sariling bulsa. Yan, di ba? Itong skandalo ng DPWH, itong flood project. Diba? Ilang bagyo ang nagdaan. Ano ang laging laman ng balita? Lubog sa baha na samantalang taon-taon may mga proyektong ibinibigay para sa mga ganitong kalamidad, sa ganitong sitwasyon. Pero anong nangyayari? Diba? Sa dulo, tayong mga mahihirap, mas lalong binabaha sa kahirapan, mas lalong lubog sa putik ng kahirapan. Samantala, ang ating mga kawani na kung siyang ating kinakapitan dapat, sila yung nagpapakasasa, naglulus tayo sa ating kabanang bayan, na sana ang Pilipinas ay napakagandang bansa. Ang dami nating yaman sa totoo lang. Pero dahil sa napakaraming korap sa ating bayan, ang bayan din mismo, naglulubog o nagiging lubog sa hirap. Kung magsasalita lang ang ating bayan, masasabi mo na mayaman tayo. Sana, no, maipakita pa, mas mailabas pa yung totoo. Kasi yung totoong magnanakaw, mismo nasa ating gobyerno. Sila yung mas marami mga ninanakaw. Samantala, yung ilang mga kriminal na gumagawa ng pagnanakaw, mga kapiranggot, mga magnanakaw na ibinubuhis ang kanilang buhay, makuha lang mga ilang halaga. Pero itong mga mamamayan, itong mga politiko na bilyon-bilyon, parang wala lang. Dahil nasa kanilang kapangyarihan, parang nilalaro lang tayo. Yung mahihirap, madaling makulong, madaling maparusahan sa kasalanan. Pero yung mga mayayaman, mga ganid sa kapangyarihan, wala. Ganun lang, oh. Kaya, dapat lang talaga na mapanagot yung mga involved dito sa kaso nitong bilyon na ninakaw dito sa ating bayan. Mayaman talaga tayo. Sadyang mga bobo lang ang marami sa atin. Nagpapadala sa mga uto-utong mga tao na iboto sila. Mga nagpapanggap ng mga tao. Pero sa likod, mga demonyo